Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Welcome sa ating channel at sa ating pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. At ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay justification. So we'll talk about its definition and the introduction of this topic. Ayon sa Romans 3:10 to 12 in NIV version, it is written, "There is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one." So even the Bible, no? Talagang sinabi ng Biblia na wala pong isang matuwid, walang isang naghahanap sa Diyos, walang isang kumikilala sa Diyos. 'Di ba? Lahat po ay tumalikod, no? Sabi to, they have together become worthless. No? So, maskit man, pero yun po ay declare ng Bible, and ang Diyos po nakakita niyan, no? Na talagang ang mga tao ay nagpapakasama, no? Kahit po yung mga nasa simbahan, hindi po sila exempted sa ganung bagay. Sabi po ng Romans 6:23, "For the wages of sin is death." So ito'y delikado, di ba? Kasi kamatayan dito tinutukoy hindi physical death, kundi ito'y spiritual death. Habang buhay na kamatayan. Kung mayroong habang buhay, mayroon tayong buhay na walang hanggan, may kamatayang walang hanggan din. Yung tinatapon doon sa lawang apoy, sa impyerno. Di ba? So, mga kapatid, hindi po biro yon kasi lifetime na po yon, no? At eternity nga, wala pong katapusan yon. That is the eternal punishment for those who turn away, no, for those who did not believe to God na siyang naglikha sa atin. Ngayon, sabi ng chapter 7 ng Roma, no, mula verse 21 to 26, sabi dito ng verse 21, "So I find this law at work. Although I want to do good, evil is right there with me." So ito ng problema ngayon, no? Sabi ni Pablo na yung isang bagay na ngayon ay kumukontrol sa kanyang sarili, sabi niya, kahit gusto kong gawin yung mabuti, ang kasalanan ang nandyan, nangingibabaw, no? "For in my inner being, I delight in God's law. But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind, and making me a prisoner of the law of sin at work within me. What a wretched man I am! Who will rescue me from this body that is subject to death? Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord." So dito, diniscuss ni Pablo na there's something na nagpo-control sa kanyang sarili, and this is sin na nasa kanyang katawan. Di ba? Yung nature of man, talagang nandun. Kung kahit sabihin natin gagawa tayo ng mabuti, talaga makagawa ka ng kasalanan because sin is present in your body. No? Bago man tayo isinilang, nandyan na po yan. Kasi yun po yung inherited sin na nakuha natin doon kay Adan at Eva, and yan ay laging naglalaban, no? Sabi ni Pablo, gusto kong gawin ang mabuti pero ang kasamaan ay nandyan. Laging nandyan. Kahit lagi tayong nagsisimba, kahit lagi tayong nagdarasal, kahit lagi tayong nagbasa ng Biblia, hindi po tayo exempted na hindi ka magkakasala. Diba? Nagkakasala at nagkakasala po ang tao. So yun po ang ating problema ngayon. No, papaano po yan? Ang sabi dito ni Pablo, "Who will rescue me from this body that is subject to death?" Yun yung sinasabi natin sa Roma 6:23. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Diba? So, paano na yon? Na lahat tayo ay hindi kumikilala sa Diyos, lahat tayo ay nagkakasala, at kahit gawin natin ang mabuti, kahit pa magsakripisyo ka dyan, kahit pa magpapako ka sa krus, talagang ang kasalanan nandyan pa rin sa katawan mo.
No? But sabi dito, thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. So si Kristo ngayon ang naging dahilan kaya ito nagkaroon ng kapanatagan si Pablo tungkol sa ganitong bagay. Okay, Romans 7:21 to 25. Another one, masabi po natin dito, ito po nasusulat, no? Dito po sa Romans 3:21 to 26. But now apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. And there is no difference between Jew and Gentile. So dyan po sinasabi po mga kapatid, no, yung apart from the law. So ibig sabihin yung righteousness ng Diyos ay hindi po doon sa law nakabase, but on faith, no? Yun po ay tinitestify sabi ng mga propeta, no? And this righteousness ay binigay o igawad ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng naniniwala. Sabi this righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. And there is no difference between Jew and Gentile. So walang pinagkaiba. Lahat po ng tao, Jew ka man or Israelites ka man or Hintil ka man, ay lahat po tayo, even tayo Pilipino, kabilang po tayo dyan na sinasabi. No? Ang sabi ng verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. So, yung redemption, binigay ng Diyos yan sa pamamagitan ni Kristo. Di ba nung si Kristo namatay sa krus, siya ang atonement, siya ang ibinigay doon, siya ang dumipa sa krus, siya ang nagpasan ng ating kasalanan. Okay? And it is given by God, binigay sa atin ng libre. Ang justification ay free. No, hindi po natin kailangan paghirapan. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. Sumatanggap natin sa pamagitan ng pananampalataya po yan. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate His righteousness at the present time, so as to be just and the one who justify those who have faith in Jesus. So makikita po natin mga kapatid, sabi nga ni Pablo kanina, no, doon sa chapter 7, paano na yon? Gusto kong gawin ang mabuti pero hindi ko magawa. Ang kasalanan ang nagagawa ko. No? Sino ang magliligtas sa akin? And now, the Lord, through His righteousness, ginawa niya yung ganitong bagay. Alam ng Panginoon na hindi po natin kaya. Alam ng Diyos na hindi mo kayang linisin ang iyong sarili. Alam ng Diyos na hindi tayo maabsuelto. Kahit sa pagsunod natin ng kautusan, yes, the law is good. Sabi nga ni Pablo, the law is good. Kaya lang ang problema, as long as there is law, then transgression is always counted. Diba? Kasi kung may batas, may kasalanan nakikita. Diba? Pag walang batas, walang kasalanan na nakikita. But since the law is present, sin is also present. Okay? So, paano yon? Lahat po tayo nagkakamali based on the law of God. So, because of God's righteousness, ang ginawa niya, binigay niya itong justification libre. Paano? Binigay niya sa pamagitan ng mga taong sumampalataya kay Kristo. Yun ang magandang nangyari. Diba? Libre ang justification, ang kailangan lang may pananampalataya tayo kay Jesus Christ. No? Another one, sabi dito in Romans 4:2-7, for if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Now, to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. So makita natin, si Abraham kasi kinoconsider dito na yung justification binigay ng Diyos sa kanya at yung pagiging righteousness ay binigay ng Diyos yan kasi naniwala siya sa Diyos. Nung siya ay tinawag ng Diyos papuntang Kanaan, pumunta siya kahit sa lugar na hindi pa niya alam. Nung sinabi ng Diyos, ialay mo si Isaac, inalay niya. No? And that is the reason na
ginawang righteous si Abraham in the sight of God. It is not because of law, but because he obeyed God, he believed God, he acknowledged God. Diba? Yun po ang kailangan. Kasi kung magtatrabaho ka, sabi dito, kung nagtatrabaho ka, sasahuran ka at it is not gift. Ang sahod na binigay sa iyo ay dahil nagtatrabaho ka. And justification is not the same. Hindi ganon. No, ang justification ay libre, binigay ng libre. Okay? At kapag nagtatrabaho tayo sa pamagitan ng iyong mga gawa, ang justification, di may pagmamalaki niyan. Na-justified ako because I do this, nagsisimba ako, di ba? Nagbabasa ako ng Biblia. So, hindi po 'yun ang kino-consider ng Panginoon. Okay? Kundi ang justification ay libre. Ang kailangan mo lang ay manampalataya sa Diyos, no? Sabi pa dito, even David, but to him who does not work but believes on him who has justified the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Just as David also described the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. So, yan po dineclare ni David, no? Ang taong mapalad ay hindi nila doon yung kasalanan, kundi nilagay doon yung righteousness. Okay? At hindi na kinoconsider yung kasalanan, inalis yung kasalanan. Sin are covered. Lawless deeds are forgiven. Okay? Yun po ay dineclare ni David. No? So, faith is accounted for righteousness. Wala po dito kasama yung gawa. Hindi kasama dito yung pagiging mabuting tao mo. Ang kailangan po dito may pananampalataya sa Diyos. Okay? So, yun po ang kailangan nating makita sa bawat isa sa buhay natin. We have to examine ourselves. Do I believe God? Do I have faith in Jesus Christ? Do I have faith in His Word? Titingnan mo yan. No? Ang kabaitan, wala pong kasama yan dito. Resulta na lang po yan. Ang kabaitan, ang pagiging mabuting tao, resulta na lang po yan because God saved you. So therefore, this is the definition of justification. According to Christian theology, the act of making sinners righteous in God's eyes is known as justification. Sabi pa natin, justification is God's legal act that makes people who believe in Christ Jesus become righteous in His eyes. And that makes them exempt from punishment and guilt. Okay? So makita natin na this is the definition even in the Christian theology. So ganun din, no? Na talagang it is the act of God, no? Ang Diyos mismo ang gumawa niyan, no? Ginawa kanyang righteous, makasalanan ka man, but the Lord makes you righteous in His eyes. Okay, and it is legal act. Okay? That makes people who believe, yung mga taong naniwala kay Kristo Jesus, no, ang binigyan ng justification. Okay, to become righteous in His sight, in His eyes, and makes them exempt from punishment and guilt. So pag sinabi natin justification, tinanggal ng Diyos o nawala, inalis ang kasalanan. Inalis yung kasalanan. Okay, you are now free from the punishment and guilt. Okay? Hindi ka nakasama doon. No? So, it is the blessings na binigay ng Diyos sa ating lahat. No? Makasalanan ka man kung sa mundong ito, kung ikay makasalanan, lilitisin ka ng korte. Okay? At ang sabihin ng korte, i-declare niya na wala kang kasalanan. Burado na ang iyong kasalanan. Pero may mga tao na kahit nagkakasala, dineclare ng korte na wala ng kasalanan, but nandun pa rin ang kasalanan. Pero sa Panginoon, lahat po yan. No? Lahat naman nagkakasala, pero ang ginawa ng Diyos, inalis niya ang kasalanan, and that is the justification. So anong dapat natin gawin? No? Therefore, all we need to do is, ito yung response natin. Ito ang dapat natin gawin, mga kapatid. Una, acknowledge that you are a sinner and repent it.
tanggapin natin, kilalanin natin ang ating kasalanan, and then atin pong pagsisihan. Kaya hindi lang po hanggang pag-acknowledge, kundi ang ating pagsisisi, ang talikuran natin ang kasalanan. Number 2, believe in God in your life. Diba? Kailangan po nating paniwalaan that there is God. God is present. God is looking at you, looking us. Diba? Ang Diyos po ay nagmamahal sa atin. Ayaw niya na magkasala tayo at ayaw din niya na mapunta tayo ng impyerno. Kaya siya na ang gumawa ng paraan. Dahil nakita ng Diyos nga hindi kaya ng tao. Diba? Hindi niya kaya kahit pa mag-alay siya ng mag-alay ng handog para sa kasalanan. Talagang nagkakasala at nagkakasala ang tao. Nalalabag ang kanyang mga batas. No? So, kailangan lang natin maniwala that there is God. We have to acknowledge the presence of God in our life, sa buhay na ito. No? Number 2, accept and have faith in Jesus Christ. Marami pong kumilala sa Panginoong Jesucristo. Pero ang tanong, tinanggap ba nila yon? Kulang po ang faith. Kailangan una tanggapin natin. And we have to believe in Jesus. We have to have faith. Pananampalataya tayo kay Kristo. Kasi siya po ang namatay doon sa krus. Siya ang atonement. Siya ang nagbuhos ng kanyang dugo doon sa krus para ikaw at ako'y maging mapawalang sala. Diba? And live as a servant of God until death. O, diba? Nung ikaw po ay niligtas ng Panginoon, ikaw po ay pinawalang sala ng Diyos, kailangan po nating maglingkod sa Diyos. No? Huwag po tayo maging arugante, huwag po natin ipagmamayabang, huwag po tayong magmamalaki, o huwag tayong naging makasalanan lalo. But we have to live as a servant of God until death. Magpaalipin tayo sa kabutihan, magpaalipin tayo sa katwiran. Yun ang kailangan. Maraming salamat mga kapatid sa inyo pong pakikinig. I hope may natutunan kayo sa lesson natin sa araw na ito. Magpalagi kayo ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat. Let us pray. Father God, dalangin po namin ang mensahe mo ay ito po ay patuloy na nangungusap sa bawat puso at ng mga tagapakinig. Hiningi ko po, O Diyos, ang iyong pagsama at maraming salamat sa justification na ibinigay mo, Panginoon, sa amin. Pinawalang sala mo kami kahit gaano man kalaki ang aming kasalanan. Salamat, Panginoon, ikaw po ang patuloy na mapurihan sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.